Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Narito na tayo ngayon sa World Blitz Team Championship sa pagitan ng kupunan nila Magnus Carlsen, ang WR Chess Team, at Indian team na pinangungunahan ni Super Grandmaster and Indian number 1 player Arjun Erigaisi. Matindi. Mamaya sa end part po, papakita ko sa inyo ang final ranking ng kanilang team. Ang ginawa ni Magnus, nag-E4, E6 si Erigaisi, aba, kinunata, nag-French defense, Knight C3, Knight F6, at pinasok ang classical approach na kung tawagin ito ay Steinitz, nag-Knight CE2 muna, C5, C3, Knight C6, at nag-Knight F3. Ayan. Dito, na-experience ko na rin ang ganitong position, mga kamatsas, pero ang ginawa ko dito, F4. Yan ang usual na ginagawa ko dyan. Tapos, sinusundan ko ng Knight F3, tapos H4. Ayan. Rook H3. Pero dito, kakaiba Knight F3, oh. Nag-Bishop E7, A3, para mag-B4, A5, pinigilan ni Erigaisi pero hindi gusto ng computer engine. Ano ba tira? Simpleng castling lang. Kumbaga, baliwala yung paparating na B4. Hindi dapat problemahin. Balik tayo sa A5, nag-H4. Ayun. Mag-H5 dito, kakain ng space sa king side. A4, kumain kagad ng queen side space naman si Erigaisi. Knight to F4. Nag-Queen A5 si Erigaisi. Ayan na, unti-unti nang bumabawi. Ang idea ng Queen A5 ay kakapturin ng pawn D4 na hindi makakapture ng pawn kasi nga, nakapin. Ngayon, kung knight naman ang ipangka-capture, paki-imagine nyo po babagsak ang pawn E5. Kaya napilitan si Magnus na barhan ang diagonal na yan. Pero may queen B6 tempo, may pressure sa D4, may pressure sa B2. Bumalik uli si Magnus para ma-maintain na ang pawn at ma-maintain ang pawn D4. Nag-queen A5 ulit. Kumbaga, tabla, babalik-balik tayo. Inayawan ni Magnus, iniba niya. Nag-queen D2 siya. At kumapture sa D4, C takes D4, Knight B6. Ayan, unti-unti nang dadalhin ni Erigaisi ang puwersa niya sa queen side. At nag-Knight H5. Bago pa maka-bolt S5 ng malakas na puwersa, ginugulo na ni Magnus sa king side. Nag-King F8 para simpleng depensahan at nag-Rook H3. Mukhang idadagdag ang tore para talagang mag-commit ng G6 ang black. Nag-H6. Ano idea? Rook G3, G6, Knight F6 pasok, Knight D7 binalikan para i-neutralize ang nakapasok na knight. Knight G4 threatening knight takes pawn. Nag H5, Knight E3. Aba, paikot-ikot ang kabayo na yan. Asan ba talaga pupunta yan? Nag Knight B6, Knight C2, ang likot. Bishop D7, kinapture na capture and nag-Bishop G5, Rook C8, at nag-castling queen side. Grabe, kakaiba yan Nandyan na nga ang tore, kinaslingan pa. Nakakabili ba, no? Capture, capture. Nako, ang delikadong nakikita ko dito, yung Rook F3 na paparating. King E7, ayan, para makaalis kagad dyan. King B1, umalis kagad sa nakaka-pressure na C-file, nag-Rook C7. Ang plano ni Erigaisi, papatong doon, battery. Nag-Rook F3, Rook F8. Ayan, para ma-istorbo ang plano ni Erigaisi na yung tore ay swabing pupunta ron, inistorbo kagad ni Magnus. At nag-Bishop E2, Knight C4, capture. Ayun, bad mo bang ginawa ni Erigaisi? Dapat daw, Rook takes C4. Equal ang evaluation bar. Pero ano pinagbago? Ano pagkakaiba nito? Ang plano naman ni Erigaisi na nakikita ko dito, para magkaroon ng lakas ang kanyang diagonal bishop. Diba? Matitreat yung tore, tapos from bishop to D7, pupunta sa D5. Di hamak na mas aktibo. Pero ano ang laman? Bakit bad move yan? Nag-Knight B4. May paparating kasing D5. Very strong. Lakas pag naka D5 yan. Pag kinapture, knight takes, double. Pag di naman kinapture, may check. Lakas. Bishop C6,
Rook F6, yun lang. Dapat naman daw ang tira dito ni Magnus ay i-D5 na kagad. Pag kinapture, isabay na kagad. Rook takes D5. Nakatreat sa tore. Oh, pag kinapture naman kasi capture double pa rin naman eh. Ayun oh. Magda knight B3 tapos rook F6. Doon pa lang titira ng rook F6. Okay, balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa dito rook F6, rook D7, king C2, bishop D5, king C3. Okay, at kapansin-pansin napakaraming mga pyesa ang nakatungtong sa dark squares. Samantalang light square bishop kasi ang mayroon si Eric Icey. Nag B5 para pagtibayin ng mga pawns pero bad move. Dapat daw knight C6 to neutralize the knight immediately. O, pero nag B5, F3, good move. Knight B7, magmamaneuver. Wala namang maneuver dyan. Saan pupunta yan? Nag G4, ayun na. Pangbasag na sa kabila, knight to D8 para makaalis ang tore at maibigay ang depensa sa F7. Capture, rook H6, yun lang. Naku, nakasundot si Magnus ng ganun. King E8, knight H7, yun lang. Nagkasunod-sunod. Tapos may check pa dito. Grabe. Ang lupites talagang mang istorbo ni Magnus. Oh, bush. Lamang kagad bigla. Biglang ayan oh. Sa isang kisap mata quality up bigla. Check. Hinarangan at rook F1, bara ulit, rook E7. Pinuwersa na. Obligado. Obligado yan. Bishop G4. Ayun, grabe talaga. Ganda ng tiro para pabagsakin yung pawn. Knight C8 pupunta sa D6 at nag-knight B8, rook F2. Pero teka muna mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinain ng libreng pawn na yan? Magsi-C3, makakapanggulo-gulo pa eh. May check pa na ganun, no? O, di ba? O, pero ang gagawin, simpleng rook F2 lang naman. Winning pa rin naman ang puti. Kumbaga, ang iniiwasan dito ni Magnus sa dying seconds na moment na ito ay yung mga posibilidad na gulo-gulo pa. Kaya nag-rook F2 muna, knight C6 check, king C5, knight E7. Ay, naku, syempre naman. Sino ba namang aayaw dyan, mga kamatsas? At dito nag-resign na po si Eric Icey. Nanalo si Magnus. Okay, bakit po? Pag kinapture kasi, simple king takes B5, laglag yan, at makakapag-produce talaga ng pass pawn ang puti dyan. Okay, dahil dyan, ito po ang kanilang standing sa Blitz team. Ayun, naglaban kasi sa championship ang Team MGD1 versus team nila Magnus at ang champion, walang iba kung hindi ang team nila Magnus Carlsen. Malupites pala team nila Magnus, ano? At sino ba ang mga bumubuo dito sa WR na to? Sila Nepo, Duda, Nodirbek Abdusatorov, Kostenyuk. Ang lakas din pala, mga kamatsas. Ayan Ayun. So, congratulations sa team nila Magnus at talagang deserve nila ang makuha ang champion dito sa championship sa Blitz. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Manatili po kayo nakatutok dito sa ating YouTube channel at mag-aabang pa tayo ng mga malakasang tournaments. At nandito lang po si Coach Kamatsas. I-analyze natin, kapupulutan natin ng mga improvements sa ating paglalaro ng chess. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.